Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po ang bawat isa sa inyo na nakatapos. Kasi ngayong araw po na ito, ngayon po ay yung pinakahuling devotion natin para sa edition na ito. At maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating mga devotions, particularly dito sa Seminary Edition natin this year. And maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumuporta dito po sa pag-produce natin ng mga videos every day. At binabati ko rin po ng happy birthday si Pastor James Pablo. So hello po sa inyo, Pastor. Now, yung topic po natin ngayon ay paano harapin ang susunod na taon. So yung topic po natin ay recommitment to God. Pag sinabi natin commitment, yung commitment kasi natin mga tao, hindi yan kagaya ng commitment ng Diyos. Yung commitment ng Diyos hindi napapagod, hindi nagbabago. Pero yung commitment natin sa Diyos, madalas yan, nagbabago. Minsan nanghihina, nanlalamig. Kaya po yung topic natin ngayon ay recommitment to God. Recommitment to God is not about starting over. It is about realigning our hearts with a covenant we already belong to. Like Israel in Joshua's day, we remember God's mighty works, confront the idols that quietly take his place, and choose again whom we will serve. Recommitment calls us to honesty, repentance, and renewed obedience. When we return to God with humble hearts, He graciously restores our focus, strengthens our resolve, and leads us forward in faith. So yung talata po na ating pagbabasihan ng ating mga katuruan ngayong araw ay bumula po sa Joshua chapter 24, verse 24 to 25. Ito na po kasi yung pinakahuling mga talata sa Joshua, sa book of Joshua. So, sabi po rito, and the people said to Joshua, we will serve the Lord our God and obey Him. On that day, Joshua made a covenant for the people, and there at Shechem, he reaffirmed for them decrees and laws. At sinabi ng bayan kay Joshua o Josue, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming susundin. Kaya't naipagtipan si Josue sa bayan ng araw na iyon at gumawa ng mga tuntunin at batas para sa kanila sa Shechem. Now, ano po bang nangyayari dito sa panahon na ito? Well, mahaba po yung history nito at yung bayan ng Israel po ay inalipin sa Ehipto at sila po ay pinalaya ng Diyos at dinala sa lupang pangako. Sila po sa mga pagkakataong ito nandun na sa lupang pangako. Ngayon, ang tanong na lang ni Joshua sa mga tao, dinala tayo ng Panginoon dito, naging tapat ang Diyos sa atin, bagamat tayo paulit-ulit tayong nagre-rebelde sa Diyos, pero ang Diyos nananatiling tapat sa atin in all seasons of life, faithful si Lord. Ang tanong ko sa inyo, sino ba yung paglilingkuran nyo? Paglilingkuran nyo ba yung Diyos-Diyosan ng mga Amorites, Diyos-Diyosan ng ibang mga bansa na pinalayas ng Diyos sa kanilang teritoryo dahil sila yung naging idolatrous? O Diyos-Diyosan ng mga sa Ehipto na pinanggalingan ninyo kung saan kayo inalipin? O Diyos-Diyosan ng pinanggalingan ni Abraham? Si Abraham po yung pinakaninuno nila. Sabi po ng mga tao, actually maganda yung conversation dito sa Joshua chapter 24. Tsaka ano po ito, historical. Nagbigay ng history dito. Anong ginawa ng Diyos? Paano naging tapat ang Diyos sa kanila? At dito sa verse 24, ito yung response ng mga tao. And the people said to Joshua, we will serve the Lord, our God, and obey Him. At nagkaroon sila ng recommitment sa Diyos. So ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1 po, the people witness God's faithfulness. Yung katapatan ng Diyos na hindi nagbabago, nasaksihan nila yon. Mula nung pinalaya sila sa Ehipto, dinala sila sa disyerto patungo sa promised land. Doon sa disyerto, walang kahit ano doon. Hindi ka magso-survive sa disyerto. Lalo na, ang dami nyo, siguro mga 500,000 to 2 million people. Lumaya mula sa Ehipto, taas nandun sa disyerto, paano kakain yun? Pero ang Diyos naging tapat sa kanila. Sa mga panahon na walang-wala sila, yung talagang wala silang maasahan kundi ang Diyos lamang. Yung Diyos yung nagbigay sa kanila ng mana, tinapay mula sa langit. At yung Diyos din ang nagpakain sa kanila ng karne,
na sa disyerto hindi kakakain ng karne, no? Sa mga panahon na walang tubig, uhaw na uhaw sila, ang Diyos yung gumawa ng mga miracles para painumin sila ng tubig. Sa kabila noon, maraming pagkakataon na yung bayan ng Israel ay nagrebelde sa Diyos. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan na gawa sa gintong guya. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng iba't ibang mga bansa. Nagrebelde sila sa Diyos ng paulit-ulit. Puro sila reklamo ng reklamo sa Diyos nung sila ay nandun sa disyerto. Pero ang Diyos naging tapat sa kanila. At dinala pa rin sila sa lupang pangako. So the people witness God's faithfulness. Sa atin rin po mga kapatid, no? Yung katapatan ng Diyos, bagamat hindi tayo nananatiling tapat sa Diyos all the time, madalas nagfi-fail tayo, madalas nagre-rebelde din tayo sa Diyos, madalas nagkakasala tayo, madalas tumatalikod tayo sa ating Diyos. Pero sa kabila noon, nakikita natin yung katapatan ng Diyos sa atin. Kahit po throughout this year, makikita natin kung paano tayo sinustain. Pag sinabi natin sinustain, yung talagang pinatatag ng Diyos, pinanatili ng Diyos, tinustusan ng Diyos, itinaguyod ng Diyos. Throughout the seasons of life this year, mga experiences, ups and downs, nakita natin yung katapatan ng ating Diyos. Kaya maganda rin na tapusin natin yung taon na ito ng nagpapasalamat sa Diyos. Let's count our blessings, name them one by one. Imbes na bilangin natin yung mga bagay na wala tayo, why not bilangin natin yung mga bagay na meron tayo at ipinagkaloob ng Diyos sa atin at tayo'y magpasalamat sa ating Diyos. So the people witness God's faithfulness. Pangalawa po, the people are burdened by idolatry. Yung mga tao po na ito, yung mga lumaya mula sa Ehipto, yun yung mga baggages nila. Bagamat pinalaya na sila ng tunay na Diyos, dala-dala pa rin nila yung kanilang mga idols, mga Diyos-Diyosan. Mula sa Ehipto, Diyos-Diyosan dun sa beyond Euphrates, Diyos-Diyosan ng mga Amorites, at Diyos-Diyosan ng mga karatig bansa. Kanya-kanya silang kuha. Kasi yung mga Diyos-Diyosan kasi image nakikita mo Minsan binubulsa lang nila, nilalagay nila sa bag nila, sa tent nila. Tapos yun yung sinasamba nila. So, yung mga tao po, during the time, burdened by idolatry. Basically, sabi po rito sa Joshua chapter 24, kung pagsisilbahan nyo yung Panginoon, tapon nyo na yung mga idols nyo. Huwag nyo nang dadalhin yan sa susunod na henerasyon. Kumbaga sa atin, huwag na nating dalhin yan sa susunod na taon, no? Kung ano yung mga baggages natin. Pwedeng yung baggages natin nasa puso natin, no? Unforgiveness, may mga tao tayong hindi mapatawad. Minsan, yun yung baggage natin Dadalhin pa ba natin yan sa susunod na taon? Papahirapan pa ba natin yung ating mga sarili dahil inis na inis tayo dun sa office mate natin, sa katrabaho, kamag-anak, pinsan, kaklase, or mahal sa buhay na hindi mo mapatawad? Dadalhin mo pa ba yan next year? Papahirapan mo pa yung sarili mo next year? So mga kapatid, ito yung mga baggages na hindi na natin dadalhin dapat sa susunod na taon. Magkaroon tayo ng commitment sa Diyos, recommitment na, Lord, I will forgive those people na nakasakit sa akin. Or kung ano mga baggages, burdens, mga alalahanin natin na wala naman tayong magagawa. Huwag na nating alalahanin pa. Isang guni na natin sa Panginoon. Ibigay na natin sa Panginoon. After all, si Lord lang naman talaga makakatulong sa atin. All burdens, iwanan na natin sa kamay ng Panginoon. Pangatlo po, the people renew their covenant with God. Dito po si Joshua yung naging mediator ng covenant na ito. At nagkaroon sila ng recommitment sa Diyos na, Lord, kayo lang yung paglilingkuran namin at wala nang iba pa. So this is one of the ways, mga kapatid, para simulan natin yung susunod na taon. Recommitment with God. Yung covenant. Ibig sabihin ng covenant, kasunduan ng Israel at ng Diyos. Tayo po, meron din tayong covenant with God, pero ito ay tinatawag na new covenant. At ang mediator nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag sinabi natin covenant, malawak po yan, lalo na sa pag-aaral ng Biblia. Pero sa simpleng salita, minsan may mga maliliit tayong covenant with God. Yung mga pangako sa Diyos na mga commitment sa ating Diyos. Hindi tayo perfect, we always fail all the time, but it doesn't mean na hindi tayo tatayo muli para tuparin yung ating mga commitment sa ating Panginoon. So let's renew our commitment. I-recommit natin yung ating buhay. Minsan kasi pag binigay natin yung buhay natin sa Panginoon,
hindi pala minsan, madalas binabawi din natin tapos minamanipulate natin, tayo ulit yung nagda-drive ng buhay natin. Pero this time, let Jesus, may kanta nga nun, di ba? Jesus takes the wheel. Na si Jesus na talaga yung magmamaniobra ng ating buhay, magpapatakbo ng ating buhay. Let's recommit ourselves to our God. So, 3 bagay po ang pwede nating i-apply, mula sa pinag-aaralan natin ngayon. Number 1, 3 R lang po ito. Number 1, remember God's faithfulness. Totoo na, pag inisa-isa mo yung mga bagay na kulang sa atin, na wala sa atin, talagang malulungkot lang tayo, malulumbay, nakaka-discourage. Pero mga kapatid, isipin mo rin kung gaano ka pinagpala ng Panginoon. Huwag mo isipin yung mga bagay na wala ka. Isipin mo paano naging faithful ang Diyos sa iyo. Paano kanya tinulungan? Paano kanya pinanatili? Paano niya minimit ang spiritual need mo? Not just physical need, emotional need, but also your spiritual need. Naging tapat ang Diyos sa iyo. Remember God's faithfulness. At yung tapat na Diyos sa bayan ng Israel, na tapat Diyos sa mga disipulo ng ating Panginoon Jesucristo, sa mga sinuunang Kristiyano, ay siya pa ring tapat na Diyos sa kasalukuyan at tapat na Diyos sa buhay mo. Remember God's faithfulness. So this year, tingnan natin, siyasatin natin, ano bang nangyari throughout the year? Sariwain natin at bisitahin natin paano naging mabuti ang Diyos sa atin. So, yun po yung nakalipas. Present, release. Release unnecessary burdens. May mga pasanin ka ba? May mga burdens ka ba? Unforgiveness, hatred, bitterness. Bitter ka ba sa trabaho mo? Bitter ka ba sa boss mo? Bitter ka ba sa isang kamag-anak mo? Release. Palayain mo na ang iyong sarili mula sa mga ganitong negative emotions na hindi makakatulong sa iyo. Papahirapan mo lang yung sarili mo, samantalang iba na nakasakit sa iyo ay natutulog na mahimbing. So, release unnecessary burdens. Pwedeng idolatry yan, Meron kang pinapalit na isang bagay, pinampapalit mo sa Diyos. Release yourself from that enslaving idols. At pangatlo po, renew your commitments to God. Meron ka bang commitment sa Panginoon? Lord, magbabasa na ako ng Bible from now on. Renew that commitment. Lord, magde-devotion na ako every day. Renew that commitment. Alam niyo po, yung buhay Kristiyano, talagang maraming ups and downs dyan. Huwag niyong isipin na magiging consistent ka. Magde-devotion ka. Magde-devotion ako every day consistently. Don't ever think na magagawa mo yan consistently, na para bang mape-perfect mo. May mga ups and downs tayo sa buhay. Maging sa prayer life natin, may mga ups and downs. Minsan malamig tayo, minsan mainit. Pero mga kapatid, hindi po tayo yung lumalayo sa Diyos. Kasi ang isang tanda ng pagiging tunay na Kristiyano ay nananatili sa Diyos. Yes, we fall, but we also rise. Lagi tayong tumatayo. Lagi tayong bumabalik sa Diyos. So, recommit yourself. Italaga mo ang iyong buhay. Alam niyo po, yung buhay natin, pag kinukomit mo sa Panginoon, doon ka lang magkakatagpo ng tunay na kapayapaan. Because you know that your life is in the hands of God. And God is in control. God controls everything. Nothing is impossible for God. And when you recommit yourself to God, inilalagay mo ang iyong sarili, nagtitiwala ka sa Diyos at nilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang mga kamay. Wala na ibang pang mapayapa na experience o karanasan, maliban na lang na malaman mo na ikaw ay iniingatan sa kamay ng Diyos. So recommit yourself, not just yourself, but your entire family. Something memorable sa Joshua chapter 24 ay yung verse 15. Dito po sa verse 15, sabi rito, "Then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates or the God of the Amorites." Sabi ng Joshua sa mga tao, sige, pili ka ng mga sasambahin nyo. Pero, as for me and my household, we will serve the Lord. Ako at ang buo kong sambayanan, maglilingkod sa ating Diyos. Yan po ang pinakamaganda nating commitment. Ikaw at ang iyong buong sambayanan, ang iyong buong tahanan, ang iyong pamilya, maglingkod sa Panginoon. Para po sa ating discussion, what are the things you need to remember, release, and renew today? At tayo po'y manalangin. Lord, today I pause to remember your faithfulness in my life.
You have carried me, provided for me, and patiently led me even when I wandered. I confess the idols and distractions that have taken my heart away from you. Cleanse me, renew my heart, and help me to choose you again with all my heart, soul, mind, and strength. Teach me to live faithfully in your covenant, trusting that your ways are always best. I recommit my life, my decisions, my future, and my worship to you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Josefino na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.